Hello Virgo, second half of 2024. Ito na po, ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang ganap? Anong parating? Anong mensaheng gabay ang ating maiiwan para sa kanila? We'll be straightforward sa ating reading today para sa mga Virgo. Sa susunod na 6 na buwang ito, para sa taong nakikinig ngayon, Virgo, anong ating maiiwan para sa kanya? Message? Virgo, anong maiiwan natin para sa kanila? Ayan. Wait. Meron na ilang bumagsak. Ayan. So, kumpul na sila. Uy, parang bumagsak na to kanina. Tayo pa live na live sa ating FB. So, nakakakuha tayo ng FB YT. Ayan. Minsan kasi kung hindi tayo live sa YT, live po tayo sa FB. Live na live natin binabasahan. Kayong mga Virgo. Okay, nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. The Chariot, the Four of Wands, the Page of Wands, all are in reverse. The World, reverse. Hindi naman po kailangan laliman or katakutan ang mga bagay-bagay. Eight of Pentacles, narito pa rin. Nag-appear the Page of Swords. This time, unahin ko nang i-share sa inyo, Virgo, astrologically. Second half of 2024, isa po sa pinaka-mag-highlight sa inyo ay ang inyong 10th house of career. Bilang itong si Planet Jupiter will enter your professional area. Okay, this will last until next year. For a year ito. So, sobrang mag-a-apply ka kaya inuna ko na, the world ay narito kahit pa yan in reverse. The world is the world. Patuloy umiikot ang buhay. Okay? Eight of Pentacles, ito yun. Ang iyong career sector. Merong advancement. Ito, dito lang umiikot yon. The Chariot. Sa ilang ambisyon mo na gusto mong marating, mapuntahan. Some of you, merong celebration, merong good luck. Ito ang ganda, sobrang tamis ng iniiwan ni Moonchild. Hindi ko po ito tinatamisan, okay? Okay, pero merong celebration. I-claim natin ito ngayon pa lang. Big wins, merong something, para bang, ito na yun eh. Merong achievement, mapapaano kayo. Ay, salamat po. Parang ganun, lalo pa. Kung nitong mga nakalipas po na buwan ng taon ay sinimulan mo na to, especially for some of you, okay? Tayo ay general reading. Still, just only take what resonate. Kung meron na kayong ilang inilaban, or patuloy lang din naman kayong nagsusumikap sa buhay trabaho, this time, second half of 2024, Virgo, i-claim natin, some of you may get promotions. May pag-level up, sabi ko nga, advancement. New job offer ba ito? Ano man ang ambisyon or gusto mong patunguhan na save mention, it could be yours, Virgo. I-claim natin yan. Expect that the universe has your back pagdating sa trabaho especially. May magagandang potential sa part na yan. Na ang ganda. Malaki ang possibility, okay, na ano man yung ngayon pa lang ay binibigyan mo ng tuon o ninanais mong makamit, lalo pa nga po sa career area. Eto na, positive possibilities ang pwede mong makamit. Yan ay hindi lang dahil, kumbaga, parang limitless pa nga po eh. Yung gusto mong marating, makamit, matutunan, ayan, Page of Wands, limitless, ang dami. Magagandang possibilities when it comes to career. Dito tatanungin mo lang din ang sarili, especially para sa ilan naman sa inyo na nagsisimula pa lang, okay? Or starting ulit from day one, starting from scratch. Napakagandang pagkakataon ito to take action. Page of Swords, Page of Wands, Pages. Ito yung ilang mensahero sa tarot na, uy, gawin mo na yung gusto mong gawin. This is not the best time to sit back. Okay? Tumayo ka dyan sa yung kinauupuan. Meron at meron kang mararating. Meron at merong magandang achievement po dito. Merong celebration.
Lalo pa nga po pagdating sa usaping career. Take advantage din itong planetary transit sa iyong sign this coming months para sa inyo, Virgo. Kasi si Jupiter, bihira lang yan magstay sa 10th house. Okay, sa inyong karera, nag-highlight talaga. Sobrang nag-a-apply dito ang mga bagay-bagay. So, every 12 years lang yan, guys. So, take advantage hanggat nandyan yan sa inyong buhay karera. Galaw-galaw tayo. Of course, at the end of the day, ito, lagi ko tong reminder, Virgo, na totoo naman din yun, na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, patuloy nyo itong bigyan ng pag-aksyon. Ano man ang nais nyo. Okay? For some of you, sana panatilihin nyo yung lakas ng loob. Maaaring meron na kayong mapagtanto, maaaring kusang umangat ito para sa ilan. Merong liwanag dyan na gusto nyong bigyan ng pag-aksyon na. Maybe isang message yan na papaangatin ng kaliwanagan sa inyo, kung ano yung gusto nyo talagang marating, or kung ano yung gusto nyong mapatunayan sa inyong sarili, okay? More on yourself, Virgo, at hindi dito sa ilang opinion or komento ng ilang tao sa inyong paligid. Yung ikaw ang pinaka-importante dito. Yung iyong kakayanan, yung natural na abilidad, ipamalas mo na yan sa showtime. Charis. Hindi. Kung bagay matatawag mong calling or highest calling in life, ano ba to? At sa puntong ito, of course, tanging ikaw ang makapagsasabi. Pero malaki ang possibility, claim natin, na pwede mo nang ma-reach. Merong achievement, meron kayong matatapos. Kasi ngayon pa lang, lalo na, sabi ko nga, kung meron na kayong inaasikaso, inaayos, patuloy na binibigyan ng pag-aksyon, then this second half, claim po natin na anito yung malaking possibility na pwede mo nang ma-reach ang iyong highest potential sa buhay. Again, still, at the end of the day, ang tanging may iwan po ng mga baraha dito ay yung maaring kondisyon sa sitwasyon na inyong kinakaharap or kaharapin. Wala sa mga baraha ang indikasyon, okay, ng inyong mga faith, guys, nasa inyong mga kamay. Mula dito sa ilang patuloy nyong desisyon, pag-aksyon na ginagawa, nariyan ang resulta. At wala sa ilang mensahe ni Moonchild lang. Okay, paalala lamang po to take action, take risk, take new chances para sa inyong sarili. Lalo pa rin kasi sa realidad magkakaiba tayo ng kinakaharap. Lalo para sa ilan na feeling stuck. Kapag ganito, okay, magising na. Gisingin natin ang ating sarili to take action. Magsimula sa una. Yung unang hakbang ay napakahalaga. Sa bawat hakbang, pagkatiwalaan mo ang iyong sarili. Okay? Minsan lang talaga, the chariot reverse, andyan yung pagkalito or pagkagulo ng isipan. Hindi naman mawawala yan. Part ng buhay, umaangat ang ating emotional part. Na napagtatanong tayo kung dito ba tayo sa tamang direksyon, posisyon, o relasyon. Lagi mo lang tatandaan na merong dahilan ng lahat. And at the end of the day, ano man itong traffic, ano man itong kabagalan, delays, or ilang glitch ng buhay, sa huli, ito ay merong dahilan. And it's all for your own good. Para rin ito sa iyong higit na ikabubuti. Yun na lang lagi nating panghawakan. Okay? So, ilaban mo na yan. Pakita mo na yung, ano ba yung kakayanan mo, yung iyong calling, yung iyong passion. Maring nandyan ang susi patungo sa ilang magagandang posibilidad na pwedeng parating sa inyo ngayong second half of the year. So, other indication, bilang sobrang nag-highlight po dito ang usaping trabaho, relationship sector, okay? The world, sabi ko nga, nakakuha tayo ng ilang reversal. Kung mag-apply na at one point, feeling stuck kayo sa isang punto, okay, ng relasyon. Pero more on more on pagiging low-key, private. Ayan, sumasang-ayon po ang ilang doggies. Mukhang kailangan natin mag-pause. Wait lang. Ayan, naway magtuloy yung ilang katahimikan bilang pumasok siya sa usaping relasyon. Sabi ko nga, kung merong ilang hindrance or hadlang sa inyong koneksyon, maybe isang indication nito, Virgo, na more on the private side na lang muna. Kalma lang kayo. Okay?
malayo pang pwede niyong marating. Especially for some of you na andito na nga po sa stage ng relasyon, may pagkakaunawaan na, meron na kayong ilang nilagpasan, patuloy na kinakaya. Ayan, meron pa kayong mapupuntahan. Merong indication ng travel kung hindi ko pa na-mention the world, the chariot, the pages ay narito. So, maaaring may kaugnayan din ito sa buhay karera. Kumbaga, hindi lang kayo nag-e-enjoy, pero kumikita pa. Okay, para sa ilan? Or kayo itong higit na mag-represent, halimbawa lamang po ng inyong kumpanya na may kaugnayan sa ibang bansa. Or anything in regards international agenda. So, kung kayo mga self-employed, maring merong kliyente kayo, nag-uumapaw na kliyente, i-claim na natin yan abroad. Or ilang taong pwede nyo makakonekta over the net. Okay? Lalo pa rin, single, why not? Kung nandito kayo sa long-distance relationship, may pagkakalma lang sa relationship. Kahit pa, meron tayong nakikitang hadlang. Okay? Na, kumbaga, itong hadlang na to, hindi naman kailangan laliman. Maring wala kayong higit na kalaban dito, kundi ang sarili lang din. I mean, sa mas practical, hadlang ang oras, dahil magkaiba kayo ng mundo, hindi, ng lugar, sa mas practical, halimbawa lang naman po. Or pagdating sa work, hindi na kayo nagtatagpo ng schedule, at siya hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon para, alam niyo yun, magsama at maglaan ng oras sa isa't isa. Yung ganon. Yung ilang hindrance ng buhay na napaka-normal din naman. So, dito, tahimik lang nyo ilalaban ang koneksyon sa isa't isa. Ilalaban nyo kasama ang mga pangarap nyo na gusto pang marating sa buhay. Kuha tayo ng pinaka-final words, advice na may iwan natin para sa mga Virgo. Second half of 2024, ano pong may iwan natin? Para sa kanila, Virgo. Virgo. Ayan na. Uy, ascension. May pag-level up. Ito na yung sinasabi ko. May pag-level up. May advancements. May improvements. May pagtaas, guys, ng posesyon. O ayan, may pag-travel sa mas practical, lilipad, parang si Darna. Charis. Hindi. Claim natin yung magagandang pagtaas na ito. Okay? Or maybe isang message yan, bilang nakita ko yung page of wands, yung connection na meron ka sa taas. Mas laliman ito, or alam mo yan, minsan sa busy ng buhay, lalo pa po kung mag-apply para sa ilan sa inyong usaping trabaho, pang araw-araw na buhay karera. Minsan, hindi naman sa ay nawawalan tayo ng connection sa kanya. Diba? Sa realidad, nakakalimot tayo. So, maybe isang indikasyon ito na tumingala ka naman. Okay? Hindi lang sa mga pagkakataon na higit tayo ay merong kailangan. Pero dito, sa pwede niyong selebrasyon, kung hindi ko pa na-mention, ito yung kanina ko pang nasasabi, yung kasiyahan, mula dito sa pwede niyong ma-achieve sa buhay, so pasasalamat lang din sa Kanya. Huwag tayong makakalimot sa Kanya, sa inyong connection with your faith. Maging ano pa man po ang inyong religion. O mga trend ang freedom bilang kapareho nyo, bilang isang earth signs, kanina katatapos ko lang basahan ng Taurus. So, andito pa rin yung kalayaan. I-apply po ni Monshal yan sa usaping pera. Unang-una. Dahil andito, merong patuloy na blessing of work, of course. Andyan pa rin yung financial freedom. Yung malaya mong paggasta, hindi. Pero maaring isang lang din dyan, lalo kung ma-achieve natin yung magandang resulta pagdating sa pera. Dahil nga po, merong patuloy na trabaho, may opportunity, may offer, may bagong client, claim natin yan. Na lagi mo lang din aalalahanin, syempre pa yung balance. Nang hindi ka nasasobrahan o nakukulangan. Papaangitin mo yung tamang responsibility kung paano mo pinangahawakan ang iyong pera. If this is about your relationship area, freedom, ascension, I feel na sabi ko nga, eto, kumbaga, tahimik nyo lang itong pangahawakan sa relasyon Kumbaga, kahit pa meron kayo kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang oras, kanya-kanyang lugar, ay mapapaangat nyo pa rin yung freedom in you na kahit kayo nasa isang relasyon, andyan pa rin yung pakiramdam na kaya nyong tumayo ng kayo lang. Or kung andito talaga yung kagustuhan na magligalig, anong tawag doon?
Maggala na lang, oo. Kasi the Page of Swords, minsan, okay, umaangat yung ilang pagkakaiba. Couples in a relationship, married, para bang meron kayong gustong gawin separately. I mean, yung mga pangarap nyo pa, na minsan hindi kayo pareho ng pag-unawa, ng opinion, or kahit simpleng komento. Maring merong ilang differences sa kung pakiramdam dito, na kung saan pwede nyo namang pag-usapan. Okay? Ayan, umangat din ng 8 of Pentacles. Maayos to, ma-work out. Kahit separately, ay masunod nyo yung matatawag nyong passion. Kung saan kayo higit na magiging masaya. At magiging komportable. Kumbaga, andito yung kalayaan. Ayan, nagawin. Ano man ang inyong kagustuhan sa buhay. Kahit pa dito kayo sa relasyon. Single, andito pa rin yung freedom. Pero kung gustong merong mag-level up, sabi ko nga, ayan, merong patutunguhan ng relasyon ngayon. Pero more on the tahimik side lang muna. Maybe isang sign yan na kilalanin lang muna ang isa't isa mabuti ng tahimik lang. Okay? Kumbaga, low-key. Hindi naman sa patago o sekreto, pero tahimik nyo itong kikilalanin muna. Ayan, kasi umaangat dito yung pagka-free or free-spirited nyo. Na malaya nyong magampanan ang mga kagustuhan nyong gawin sa anumang sektor ng buhay. Trabaho man, partnership, relasyon, or sa usaping travel. Sobrang nag-highlight ang travel para sa inyo, Virgo. Okay, so yan yung maiiwan natin for now para sa inyo. Second half of 2024, Virgo.